nag-collapse. Duterte administration din yan. Ganyan po mga kaibigan. Kaya ngayon, takot na takot ang mga DDS at gusto talaga nila na matanggal na, umalis na sa pwesto si PBBM. At ginagawa nila ngayon, talagang mga kaibigan, grabe talagang agresibo sila ngayon sa paninira sa ating Pangulo kasi gusto nila na sa December ay maupo na talaga si Sara Duterte. Talagang agresibo sila ngayon na siraan ang ating Pangulo. Grabe mga kaibigan, no? Kasi takot na takot sila dahil naglalabasan ang baho ng mga Duterte. Lahat, no, the Duterte administration, naglalabasan yung baho. Kaya sobra ang takot na nararamdaman nila. Nanginginig sila sa takot, mga kaibigan, na kung pwede lang mawala sila ng parang bula dahil sa takot gagawin nila. Nanginginig sila sa sobrang takot, no? At dahil sa kanilang panginginig sa sobrang takot, gusto na nilang talagang banatan ng husto ang ating Pangulo para tanggalin, mga kaibigan, no? Gusto nilang tanggalin na kaagad sa pwesto ang ating Pangulo. No? Pero alam mo mga kaibigan, maraming nagmamahal sa ating Pangulo, no? Yan. Ariel, Daniel, mga antay Duterte lahat sila magbayad ng kanilang pagkakamali sa gobyerno. Sunod sila sa batas ng Pilipinas. Dinadaing ni Duterte sa bayan ng Pilipino, no? Takot na takot sila ngayon mga kaibigan kasi eto talagang seryoso ang ating Pangulo, no? Seryoso ang ating Pangulo sa pag-fix na itong lahat ng mga katiwalian, no? Sa pagdating sa mga proyekto at lalong-lalo na sa flood control. At galit na galit ang ating Pangulo, mga kaibigan. Take note, galit na yan. Pero kahit na galit siya, hindi siya nagmumura. Kasi yun talaga ang kanyang nature. Siya po ay mabuting tao, no? Statesman, disente. Hindi po siya nagmumura kahit siya ay galit na, no? So, ito pa mga kaibigan, tingnan nyo ha. Okay. Yung mga ano dito. Yan. Ito guys, papakita ko sa inyo yung grabing baha sa Davao City ha. Grabing baha sa Davao City. Sa Davao City may 51 billion ha. So may 51 billion yan guys, no? May 51 billion. So ano yan? May 51 billion pero ganito, nagbabaha, no? So si Duterte po mga kaibigan ay ano sila? Since 1987 ay sila na, no? Sila na po ang namamahala diyan. Pero eto mga kaibigan, nakikita natin na hindi pa rin nawawala ang baha. May 51 billion pa si Pulong Duterte, 'di ba? So ito na mga kaibigan, no? Yung sinasabi ko sa inyo, gagamitin ito ng mga DDS, no? Na issue. Tingnan nyo, ha? Lahat sila, isa-isa na sila guys, yung mga influencer, yung mga journalist kuno, vloggers ng DDS. At ngayon naman, ito si Vic Rodriguez, sabi ni Vic Rodriguez, BBM is equally liable in flood scandal. He is equally guilty. If not the most guilty, why? You are the president. Yan, sabi niya, yan mga kaibigan. Sabi ko na sa inyo gagamitin nila ito, no? At yan po mga kaibigan, ang gagawin nila para gagamitin nila para patalsikin ang ating Pangulo, no? Pero hindi sila nagtatagumpay dyan. Hindi sila dyan magtatagumpay, guys. Kasi kitang-kita Along the investigation, kitang-kita kung saan nanggaling yung baha. Kung saan nanggaling ang mga flood control projects. At hindi yan ngayon sa panahon ng ating Pangulo, kundi sa panahon pa ni Duterte at nagtuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman pinalitan lahat ni PBBM. Ang mga nasa DPWH, nandyan pa rin. Yung mga Duterte appointees, nandyan pa rin. Yung mga empleyado ni Duterte. So, kung ititrace ito mga kaibigan, luging-lugi talaga sila, no? Kaya nga nakakatawang isipin na
kanilang pinagbibintangan ng pangulo. Pero guys 'no, hindi sila magtatagumpay dito. Kasi kapag pinagbintangan nila ang pangulo at ito ay iti-trace mga kaibigan, iimbestigahan, ang end nito, the end game is the Duterte administration. Ang Duterte administration ang may kasalanan dito. Namana lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos etong mga proyekto na ito na mga ghosts. Katulad ng pagmamana niya sa 13 trillion na utang na ang sobra sa kalahati noon ng 13 trillion na yan ay utang ni Duterte. Dahil si Duterte po ang may pinakamalaking utang sa lahat ng naging pangulo ng Pilipinas. Si Duterte ang nag-iwan ng napakalaking utang. 'Di ba? Yan ang totoo. Dali, sabi ni J. Bidad, 1989 pa nagsimula na upo ang mga dutae sa Davao kung hanggang ngayon binabaha pa rin. Hindi po 1989, 1987 po. No? 1987, si Duterte po ay mayor na ng Davao City. 1987, no? Kasi nung 1986, vice mayor lang siya. Pinag-vice mayor siya noon ni Cory. Tapos nung 1987, mayor na siya ng Davao City, no? Doon na pagkatapos ang ginagawa lang nila ay nagpapalitan lang siya, nakikipagpalitan lang siya sa kanyang anak. In short, mula po nung 1987, hawak na nila ang Davao at hawak na nila ang napakalaki mga pondo, mga confidential funds, pero ang Davao City ay patuloy pa rin ang pagbaha. Diyan mo makikita mga kaibigan Diyan mo makikita, kita nyo Davao City lang yan Davao City lang. Hindi nila naayos. Kumbaga tutuligsain nila yung baha sa buong Pilipinas, sasabihin sa Pangulo, ay bumabaha ang buong Pilipinas, o bumabaha yung mga tutuligsain nila ang Pangulo dahil sa baha. Hello, tingnan nyo yung sarili nila, Davao City, Davao lang. Nag-iisa lang yan Davao City lang. Bumabaha pa. My God, Davao City lang, bumabaha pa. Isang isang siyudad lang nila yan. Bumabaha pa. 1987 pa sila doon. So doon pa lang makikita na natin na hindi po sila magandang leader ng bansa. Kasi Davao nga lang, hindi pa nila magawang maayos. 'Di ba? So, ayun po mga kaibigan, isa-isa na po sila. Binabanatan po nila ang ating Pangulo at ito po ang aim nila mga kaibigan, patalsikin ang ating Pangulo para iupo ang isang confidential funds queen na si VP Sara Duterte, ang isang tagalustay ng pondo ng bayan. So kayo, kung kayo ay matinong Pilipino, papayag kayo na ang iuupo as President of the Philippines ay lustayera? Lustayera! Maglustay ng pera at mag-world tour at manira sa ating Pangulo, manira sa ating bansa, manira sa ating turismo at iangat naman ang China. Yan ba ang gusto nyo na maging Pangulo ng Pilipinas someday? Hello, kayo na lang mga trolls. Pero kami na mga matitinong Pilipino, hindi kami papayag dyan. Kayo na lang mga trolls, no? Huwag nyo kaming idamay, di ba? Yan po ang katotohanan, no? Ang sabi ni Alfredo Cruz, explain mo ate bakit tinanggal ng puon mo ang PACC. Okay, eto no. Yan kasi, pag upo ni PBBM, no? Ang ginawa ng Pangulo natin, tinanggal niya, hindi lang yan ang tinanggal niya May iba pa siyang mga ahensya na tinanggal, no?
May iba pa siyang mga tinanggal dahil, nag-i-streamline 'no, nagtitipid 'no, ang ating gobyerno at yung mga redundant. Redundant naman 'yan, eh, redundant 'yan. Oh, ay merong ano ang pangulo natin ngayon, eh, yung ano, yung ano, PAOK, yung nag-iimbestiga din siya, eh, nag-iimbestiga rin 'no, sa ano din 'yun, under din ng Office of the President 'yun. So kumbaga redundant na masyado 'no, hindi na maganda. Kasi redundant na at kapag redundant yung mga agency ng gobyerno, madalas ay yung kanyang function kaunti na lang. Kasi meron na doon, eh, meron na dito, meron na dun, o ano 'yun, magpapare-pareho sila ng function? So hindi gano'n, hindi maganda 'yun 'no? At saka ang pangulo natin alam niyo naman Ilocano, oh, gustong magtipid 'no? Nagtitipid siya. Kasi nga naman maraming mga agency pagkatapos pare-pareho lang naman ang function, aba gastos 'yun 'no? So kaya 'yang ginawa ng pangulo natin. Pero nakita niyo naman na meron namang kapalit, 'di ba? Oh. May yung nag-imbestiga ng ano, yung nakita niyo yung nag-imbestiga sa mga pogo? Yun, presidential ano yun, eh, nakalimutan ko yung pangalan 'no, pero tungkol din yun sa ano, sa paglaban sa korapsyon. 'Di ba? So, ano pa, ah, yun guys, tandaan niyo, eto ngayon ang ginagawa ng mga synchronize sila guys, eh. Synchronize sila, itong ginagawa nila ngayon na kanila pong pinapabagsak ang ating pangulo. Kasi gusto nga po nila maupo si Sara Duterte, 'no? Yan po yan. So, nakakalungkot lang po 'no na yung mga journalist na ganito, journalist pa naman, kahit papaano may talino, pero sila pa talaga yung mas nagsa-side sa China at sila pa talaga yung naninira sa ating pangulo 'no, dahil lang pangulo natin ay maka-Pilipino. Ayaw nila kay PBBM dahil pinagtatanggol ni PBBM ang Pilipinas. Ayaw na 'tong mga DDS na 'to kay PBBM dahil ipinagtatanggol ni PBBM at pinaglalaban niya ang ating exclusive economic zone. Ayaw nila 'no kay PBBM dahil si PBBM ay matapang at pinaninindigan na walang mawawalang, dagat sa atin, walang mawawala, not even a square inch of our sea, of our territory, of our sovereignty, walang mawawala. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay matapang, lumalaban, maka-Pilipino, maka-Diyos, hindi nagmumura, mabuting tao. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay hindi pumapatay ng tao. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay hindi nagnanakaw. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay hindi nag-MJ, hindi nagmamarihuana, hindi nagfe-fentanyl, hindi nag-a-addict. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM iisang asawa. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil loyal si PBBM sa asawa. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM walang kabit. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay mabuting asawa. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay mabuting ama. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay mabuting Kristiyano. Ayaw ng mga DDS kay PBBM dahil si PBBM ay masyadong prim and proper. Ang gusto ng mga DDS ay bastos, palamura, walang Diyos, minumura ang Diyos, minumura ang Pope. Ang gusto ng mga DDS ay nanghahalik ng mga babae, bastos, yung mga nagpipinger no ng mga babae. Yun ang gusto ng mga DDS. Ang gusto nila ay mga bastos, palamura, pumapatay ng tao. Yan ang gusto ng mga DDS. In short, ang gusto ng mga DDS ay barbaro, walang Diyos, adik. Yan ang gusto ng mga DDS. No? Real talk lang tayo dito mga kaibigan. No? Real talk. Real talk ito. No? So, walang sugar coating dito ha. Real talk tayo, walang sugar coating. Yan. Real talk po ito. Walang sugar coating to. So, ano pa?
Okay. So yun mga kaibigan, no? Dapat imbestigahan talaga yan mga kaibigan, no? Imbestigahan talaga. Yan. Ayaw ng mga DDS kay PBBM kasi mabuting tao. Ang gusto ng mga DDS ay ganito. Ganito ang gusto nila, oh. Baliw. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kay lahat. Wala akong makialam. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan ang gusto ng mga DDS. Baliw ang gusto nila. At mapanirang puri. At pumapatay ng tao, nag-hire ng killer. Yan ang gusto ng mga DDS, no? Yan po ang katotohanan. The truth and nothing but the truth. Yan ang gusto ng mga DDS, no? Ito ang gusto ng mga DDS. Ayan. Naninirang puri. Nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila kasama din nila sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Ayaw ko na bumaba sa action na ito forever. Kaya sirain ko kay lahat. Wala akong makialam. Kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan. Kaya nga ang ginasabi niya, ang goal kasi niya, manirang puri. Wala daw siyang pakialam kung totoo man o hindi ang sinasabi niya, basta sisirain niya lahat. Kaya kita niyo ang dami niyang mga akusasyon. Ang dami niyang paninira kay Speaker Martin Romualdez, pero ni isang beses wala man lang siyang nilatag kahit isang ebidensya. Kasi nga, ang sabi niya, sisirain ko kayong lahat. Wala akong pakialam kung totoo o hindi ang sinasabi ko, basta sisirain ko kayong lahat. Yan po. Yan ang gusto ng mga DDS. Mapanirang puri. Di ba? Yan. So, yan po ang katotohanan, no, mga kaibigan. Yan. So, ano pa? Yan ang gusto nila. Mapanirang puri, no? Yan. Okay. May I ask if Mapanirang puri. Yan. So ito mga kaibigan, no, isa sa topic natin, no, isa po sa ating topic ito. Ito po. Yan. Ito pong si Bongo, no, ay napabalita din po na yung kanyang pamilya ay nakabag din, no, ng mga proyekto sa gobyerno. Start sa panahon ni Duterte, mga kaibigan, no? At yun nga, may mga ginawang flood control sa Davao, no, yung Alfrego Builders sa Kalinan, Davao, pero ito naman ay binabaha, mga kaibigan, konting ulan baha. So nasa napunta, no? Nasa napunta. So ito si Bongo, si Pulong Duterte, no, mga kaibigan, pataasan sila ng mga pera, ng pondo, no, ng budget. So tingnan natin mga kaibigan, eto. Itong si Pulong, no, itong Team Pulong na tinatawag, kasi meron daw faction no? Yung mga DDS ngayon, may faction sila. May hati-hati sila mga kaibigan, no, na nag-aaway, no, mga kaibigan. Bukod sa nag-aaway, yung mga mismong Duterte, pati yung kanilang mga vloggers, mga influencer, ay nag-aaway din, no? So, merong Team Pulong, no? Ang Team Pulong, ayan daw si Alputera, si Inday Sara, tapos yung Team Bongo naman, yan naman daw si Hanilet, no?
Eto nagko-compete mga kaibigan 'no, sa kapangyarihan at sa kayamanan 'no, na iniwan ni Digong. So sila din ay halos 'no, nagkokompetensya mga kaibigan 'no, sa paramihan ng pondo. So ang kawawa dito ay yung mga Dabawenyo 'no, grabe 'no. So mga kaibigan nagpaparamihan sila ng pondo. So ang kawawa mga kaibigan ay ang mga taga Davao 'no. So eto, ang sinasabi itong si Bongo kini-claim niya na siya daw ay Mister Malasakit, pero kung titingnan natin may totoo ba talagang malasakit 'no? 'Yan mga kaibigan 'no, kanya pong ano, inari yung brand na Malasakit, pero kung titingnan naman natin ang Alfrego Builders mga kaibigan ay nakakuha ng 4.6 billion na kontrata sa gobyerno 'no. At itong CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. So coincidence ba 'yan? Ang sabi niya hindi naman daw 'yan, hindi naman daw niya initial 'yan. Pero coincidence ba 'yan na